Good morning! Hello mga kabilabs. So, as you can see, naka-ready na yung bike namin. Kami po ay may interview po si Kian. So, bilang minor pa siya, kasamahan natin siya. Okay, tara, samahan nyo kami. Okay, so mga kabilabs, dito na po kami sa subway kung saan interviewin si Kian. So, we're just waiting for the boss, for the manager. Kasi ang usapan po ay 10 o'clock. It's only 9:45. Are you excited, Kian? For your... He's nervous. Di mas nininervyos ka kung hindi kita sinamahan. Just relax. First, anong mo to? Interview mo. Ano lang, Kian? Ang may papayo ko lang sa'yo, smile. Kasi once na naka-smile ka, maganda yung impression mo sa boss, sa manager, or the one who will conduct your interview. Pinaka-huli ko pong tanong, in a day, what is the maximum hour I can work here? Narinig ko yun. Ayun 10 hours. Kasi gusto ko pa talaga ng magkapera. Kahit sa Pilipinas, wala po akong pera. Kahit nga po wallet, wala ako kasi wala talaga pera. Mo, binibigyan ka ng pera pag tumutulong ka sa water station. Kahit nga ngayon may pera po siya ngayon Wala nga lang siyang baon. Siyempre, kailangan natin disiplina yung mga anak natin, di ba? Pag may gusto sila at their age, kailangan paghirapan na nila. Ano ba yung gustong-gusto mong bilhin? Bakit gustong-gusto mong magkapera na? Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights. So yun po yung nag-i-interview kay Kian. Yung nakaitim. Nandun sila kanina. One eternity later. Okay, hello ka-vlogs. Ayan, karating lang po namin. Nakakapagod sobra. So, i-update namin kayo. Wait lang. Is it positive, Kian? Positive. Natanggap ko ba sa work? 50-50. So, yan po yung pag-uusapan natin. Nahirapan si Mami, naninigas yung kamay. Dinaan po ako ni Kian sa, paikot. 17 minutes. Narasan nyo pa po talaga. Mami, ang tawag po doon, hindi po pagpapahirap, pero exercise. Dapat nga po, pinapasalamatan nyo po ako Dinaan po niya ako doon sa, napakahirap. Sinaawa sa Mami niya. Mami, 5 minutes lang po ang difference. Dinaan niya ako sa school niya. So, tanungin natin siya mga kabilabs, kamusta ang kanyang interview. Doon naririnig ko, kaso medyo mahina. So, dito po kami nagpa-park ng bike. Yan po yung nabili namin sa Amazon. A few minutes later. Okay, praise God mga kabilabs, nakauwi na po kami. So, kamusta ang iyong first ever interview, Kian? Smooth po. Smooth. Walang problema. Kung i-rate ko pa nga po yun, 10 over 10. Yes. Ganda ng resulta. Nung process pala. At least, sa tingin ko. Natatandaan mo ba yung yung interview sa'yo? Konti po. Kung tatanong niyo po ng mga questions, baka po matandaan ko. Ang naririnig ko kasi nandun po ako sa tabi, nandun po ako sa sulok, and then halos kaharap ko lang sila. Pero halos kaharap ko lang sila, ang hirap intindihin kasi mahina yung boses. Doon lang kasi siya in-interview sa table ng mga customers. So, ang pagkakaintindi ko, you applied in Indeed? Sabi ganon. Yun po yung pinakaunang question na sinabi niya sa akin. Tapos, what is your name? Pina-spell pa sa kanya yung pangalan niya. First name. Yeah, I'm first name. And then, tinanong kaya tayo kung how long you've been here? Opo, which is 3 months. Ayan. I-share na po ni Kian sa inyo yung 20 minutes. 20 minutes siya in-interview kanina from 10:15 hanggang 10:35. Ito lang yung pagkakaano natin na question sa kanya. Okay, so ilan lamang ito sa mga questions niya mga kabilabs? Natandaan ko po. Did you know Subway? Yeah, I went there with my family once, but other than that, I don't know much about it. And also, it's a food restaurant, blah blah blah. Yun. Have you applied to other jobs? I've applied to a lot of jobs, but I've never been accepted. Why? Tas yun, nung sinabi ko po yun, yung mukha niya po, para bang... Disappoint. Ayun, parang ganun po. Tapos sinabi niya, what type of jobs? Tapos ang sinabi ko po, like cleaners, retail assistant, kitchen porter, and a lot of other things. Tapos yun. Tinanong ka ba niya kung
Na-interview ka na before? Tinanong niya po ako na kung na-interview na po ako, pero sinabi ko po hindi. Hindi mo sinabi na, kaya siguro hindi po ako matanggap-tanggap kasi I'm only 16 years old. At first, at wala pa akong experience. How long have you been here in England? I've been in United Kingdom for 3 months. So, yun. Ang follow-up question niya po, ibig sabihin, nakatira pa ako sa ibang country before. Sinabi ko po, I live in Philippines, tapos yun, blah, blah, blah. Tapos, kung ganun daw po, edi, have you ever worked in the Philippines before? I said, tinulungan ko lang po ang aking tatay sa kanyang trabaho pagda-deliver ng tubig sa mga taro, water station. But, other than that, I've never worked once before. Ang pagkasabi niya po sa akin, you've only been here for 3 months, and how long have you been speaking English? And ang sinabi ko po, I've only ever spoken English when I arrived here in United Kingdom. Ever since. My country's second language is English, but we rarely ever spoke of it. Tapos, ang sinabi ko po, I listen to podcasts every time, so I'm quite used to listening to English, and I read a lot of books since it's my hobby, so my vocabulary is wide, but the only problem I have is speaking. Tapos yun. Tumango na po siya. That's why, narinig ko po kasi sabi niya, parang sa pagkakasabi nung manager is, good thing, I think your English is better kasi naiintindihan mo ko, sabi niya. Yung para po bang yung... Naiintindihan mo daw I speak kasi sobrang islang. Yung kahit na 3 months pa lang po ba, yung parang masyado ng... Advance, kumbaga. Hindi ko na-record mga kabilaps, pero yung British na British kasi yung accent niya talaga. Kung ako yung i-interview, lagi siguro ako, pardon me? Nag-pardon me ka ba? You've never? Nag-ganon po ako, 1 to 2 times. 1 to 2 times. Are you in college? I've been to college. Parang tinanong niya yun, pero parang hindi. Tapos yun, ang pagkatapos niya... So, you are in college? Parang ganun. Tapos yun, ang pagkatapos po nun, ang follow-up niya, kung anong araw po ako nasa college, ang sinabi ko po, Monday. Tapos yun, may papel po kasi siya doon, tapos ballpen, syempre. Habang nag-interview kami, nagsusulat-sulat siya. Eh di, yun, nagsulat siya. Pagkasulat niya, sinabi ko, Wednesday, tapos Thursday, yun. 3 days a week. Tapos, what days are you unavailable? Tapos, ang sinabi ko po, I'm unavailable in during morning to afternoon at Sunday because I go to church with my family. Tapos yun, ang nilista niya po. Tapos, habang nililista niya po yun, may parang may binubulong siya. Church at Sunday. Tapos yun. Narinig ko yun. Tapos ang pagkatapos po nun, so you can work at the evening. Tapos sinabi ko, yeah. Okay, so, nalaman po namin ito, mga kabilas. Wala nag-refer sa amin. Nalaman lang namin po ito sa Indeed. So, isa din yung sa tinanong sa kanya, Kian? Opo. Ang pinakauna niya pong tanong sa akin kung nag-apply po ako sa Indeed. Tapos yun, tuloy-tuloy na. Tinanong niya po kung what type of visa I have. Doon ko po ginamit yung pinakaunang pardon. Kasi pagkasabi niya po ng visa, di ko medyo naintindihan. Tapos yun, tinanong ko, naintindihan ko na. Tapos yun, nakalimutan ko yung mga visa. Tapos natandaan ko, nasa passport pala. At yun, dahil binigay niyo po sa akin yung passport ko sa akin, ayun, in-offer ko po. Tapos yun, ayos na. Pagkatapos po ng mga tanong niya, tinanong niya po ako, do you have any questions? Nagtanong po ata ako mga 4 o 5. Dami Opo, pero kasi kailan ko po talaga malaman yung mga bagay-bagay. Hindi ko po alam kung matatandaan ko pa yon, pero tataray ko. Tinanong ko, if I ever work here in Subway, what will I do? Like, kung ano gagawin ko dito. Specific. Tapos ang sinabi niya, everything. Like, cleaning, blah, blah, blah. Mapping. Tapos yun. Ayun, parang naging satisfied ba ako kasi pinakauna kong maging trabaho, kung matatanggap, halo-halo na. Yung para bang sa kitchen, maglilinis, tapos may pag-communicate ka din. Maganda nga. Makapag-grow ako doon. Tapos yun, pagkatapos mo nun, it went well, but he said, may trial daw po. Yung trial, 3 hours. 3 hours, magtatrabaho ko doon para bang testing, ganun. Titingnan nila ako kung suitable po pa ako doon. Pero, di pa ako magtatrabaho during rush hours. Yung mga busy talaga, maraming customer. Kaya, ang pinili po nila, Friday. Tinanong ko pa po, yung paa mo? Yun. May ingrown po kasi si Kian eh. Ang tinanong, bali naka-crocs pa ako doon sa interview, which is... No.
Sabi niya? Hindi. Pangit naman po talaga magkurok sa interview sa tingin ko. Pero nakalimutan ko po magsapatos kasi nasanay na. Hindi niya po napansin nakakurok ako until I brought it up. So yung tinanong ko po, pinakita ko po sa kanya yung paa ko. Siyempre, hindi naman yung mismong paa pero nakakurok. Yun. Kung if I can work here with Crocs. Alam ko ng 99% na hindi matatanggap yon pero just in case. Yun. Sinabi niya, nakashoes dapat kasi kung sakaling parang may bumagsakan. Ayun. Tapos yun, edi blah blah blah. Nagkusap-usap kami. Kung sakaling mabaksakan, ayun. Masasagatan. So, hindi mo sinabi na may ingrown ka? Hindi, sinabi ko naman po na injured. Hindi naman po talaga kailangan na specific pero injured talaga. Wala naman silang pwede na. Tapos, another question po. Yung tinanong niya po ako nung what questions do I have? Ang pinakauna pong bagay na napapunta sa isip ko, salary. Pero para bang hindi bagay kapag ganun yung tinanong ko. At your age, paano mo na lamang hindi appropriate? Wala. Nanonood ka ba? Ganun po talaga. Hindi naman po. Pero kailangan yun Kian. Kailangan nga po talaga yan. Kaya sa trial, mami, interview lang po talaga yan. Kaya para bang sagwa. Sa tingin ko lang naman po yan. Pero kailangan talaga malaman yung salary. Kaya tatanungin ko sila next time na mag-meet kami. Nga po pala, yung susuotin ko po, dapat naka-black jeans. Basta jeans. Tapos sapatos. Pero yung pantaas, kahit ano, kasi may uniform naman po kami doon. Para yung kasama mo kanina, nagbihis siya. Ayun, yun po yung tatlong tanong. What about the uniform? Clothing. Tapos, yung pang-apat, nakalimutan ko na po. At dapat, 5 minutes advance, pero... Nandun ka na dapat, 5 minutes before your duty. Pero plano ko mga 10 minutes po. Kasi malapit na naman po Ayun, may tinanong po siya kung saan po ako nakatira. Tapos yun, nalaman niya naman po na malapit lang. Ang sinabi ko po sa Darrington. Darrington. Tapos yun, pagkasabi ko pa ng Darrington, Morting, blah blah blah, BN13 2QB, yung postcode, para pa siyang unsatisfied. Yung pagka-phrase po, binago ko. I can get here in 10 minutes if I ride a bike. So yan, naging ayos na. Pinaka-huli ko pong tanong, in a day, what is the maximum hour I can work here? Narinig ko yun. 10 hours. Kasi gusto ko pa talaga ng magkapera. Kahit sa Pilipinas, wala po akong pera. Kahit nga po wallet, wala ako kasi wala talaga pera. Mo, binibigyan ka ng pera pag tumutulong ka sa water station. Kahit nga ngayon may pera po siya ngayon Wala nga lang siyang baon. Siyempre, kailangan natin disiplina yung mga anak natin, di ba? Pag may gusto sila, at their age, kailangan paghirapan na nila. Ano ba yung gustong-gusto mong bilhin? Bakit gustong-gusto mong magkapera na? Yun nga po, pero... Sabihin mo, hindi nila alam. Mami, mga bata po ngayon, nagmamall na sila, pero ako, di makasama-sama. Ayan. Pero wala na yung connection kasi wala na ako doon. Maganda naman mag-mall, pero ipapangbili ko na rin yung ibang bagay. Ano ba yung gusto-gusto mong bilhin? Ba't gusto mo na magkatrabaho? Pull-up bar po, syempre. Pull-up bar. Kasi sa mga hindi po... Nga po, mami, kung ibang mga magulang po yun, bibilan na po ako nila ng pull-up bar kasi beneficial po yun sa akin. Una niyang na-request. Sa bagay. Lahat naman po na pinagdadaanan namin financially, sinasabi namin sa kanya. Like, ngayon, lahat ng sahod namin pambayad lang sa bills. So, kailangan maging aware din yung mga bata, mga anak natin. So, at their age, pag may gusto silang bilhin, kailangan magtrabaho na sila. Kasi 3 times a week lang ang pasok ni Kian. And, by the way, mga kabilabs, wala siyang baon. Kasi, lagi siyang may baong foods. Nga po talaga. And, meron siyang bike. Tama po yan, yung walang baon. Kasi po talaga dito ulit sa Pilipinas, makapagtrabaho ka naman, pero at my age, hindi medyo normal. Pero dito, normal na, kaya normal lang din na hindi magka-allowance, pero papaghirapan mo talaga yung pera. Oo. And by the way, mga kabilab, sa mga tropa ni Kian, sa mga group of friends niya, si Black, siya si White, si Brown, meron silang 3 color Yun ang tawag niya, Black, White, and Brown, kasi brown siya. Nagtatrabaho na sila. Si Black ba nagtatrabaho? Yung kalate po nagtatrabaho na, pero yung kalate hindi. Ilan ba kayo lahat? 2 brown, 2 white, 2 black. So, 6. Yun, 6 na. So, yung half nagtatrabaho na. So, normal po yun dito na kailangan at their age nagtatrabaho na. Ayun, mga kabilab. So, yun lang yung mai-share namin ngayon. And, i-update namin kayo sa kanyang trial. After trial niya. Anong date ngayon? 17 of October. So, ilalabas natin to tomorrow, Wednesday. At, wait lang po. Ang tips, syempre may tips po dapat. Wow! Ano dapat? Diba po, kunwari po, tayo pong dalawa. Ayan, dyan. Kayo po yung interviewer. Ako yung ini-interview. Interviewing. Ayun po yan. Habang, may ano po siya dyan, parang tablet ba? May stand.
Tapos meron din yung papel, may ballpen. Ayun, nakatingin siya doon, bla 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 bla. Tapos yun, edi kapag nagtatanong po, dapat eye contact. Oo. Yun, dapat talaga nakatitig ka. Oo nga. Nakita nga kita eh. Hindi lang talaga ako nakaganan. Naiilang kasi ako. Pero nakita ko naman si Kian, sobrang ano siya, attentive. At sa tingin ko po, dapat, kunwari, umalis sila habang nag-aantay ka. Kasi, umalis siya one time para tanong yung manager tungkol sa isang bagay na nakalimutan ko na. Sa trial. Schedule ng trial mo. Ayun. Kaya siya umalis. Tapos yun, nakaupo lang po ako doon, hindi nagka-cellphone kasi baka makita nila ako. At dapat confident ka sa tono mo. As always, dapat nakasmile na tinuro pa sa ni Mami. Na hindi ko po alam kung nakangiti ako kanina. Nakatalikod kasi siya kaya hindi ko alam. So, yun po yung kauna-unahang interview ni Kian. First ever interview. Ganun pala yung feeling. Tapos naririnig ko pa yung mga questions. Sabi ko, wow, binata na talaga anak ko. So, God bless Kian. Opo. Sa iyong trial on Friday. Okay, so thank you for watching mga kabalabs. Bye! Thank you. Update Bye. namin kayo. Bye-bye.